Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin mong pag-usapan ang mga lumang barya rito sa larawan na ito na ipinakita ni Kabarya. Kitang-kita po natin na ayan, meron siyang iba't ibang mga Philippine altcoins dito. Ayan, meron po siyang mga dalawang pisong lumang barya. Ayan. Mga isang pisong lumang barya at mga sintimos. Ayan, mga lumang sintimos. Ayan, dito sa itaas. Pero ayan, hindi po gaanong maganda yung pagkakakuha ni Kabarya rito sa kanyang larawan na ito, kaya malabo. Hindi po natin gaanong masuri yung mga kondisyon ng mga ito, kung maayos ba talaga ang itsura ng mga ito, or medyo marami na itong mga gasgas o yupi. Kasi meron po talagang malaking kaugnayan ang kondisyon ng mga lumang barya sa presyo ng mga ito kung nais natin itong ibenta. Yan, syempre, kung mas maganda yung kondisyon nito, ay syempre mas mataas yung presyo nito. Pero pag hindi naman maganda, ay meron itong bawas. Meron itong malaking bawas. Depende po sa kung gaano kalala yung sira nito. Kaya ayan, para masuri na rin natin yung bawat talaga ng barya na ito, ay kailangan nating makita at malaman yung talagang mga taon ng mga ito. Ayan, at saka yung harap at saka likod na itsura ng mga ito. Yan, kaya para kay Kabarya ay hindi ko po masasabi kung magkano lahat ang posibleng halaga ng mga ito. Ayan, at ang dami po nito. Kailangan po talaga nating isa-isahin na suriin ang mga ito, at para magkaroon tayo ng estimated na presyo ng mga ito. Kaya hindi po ganito kadali na ating malalaman kaagad yung value or halaga ng lahat ng mga barya rito. Kaya ayan, mas makakabuti kung isa-isahin na lamang po muna natin nakuhanan ng larawan, at yan. Pero kung pag ganito po talaga na kapag ganito karami yung gusto nating ibenta, ay madadaan na lamang ito sa yan, parang bulk selling ang kalalabasan nito. Siguro ay estimated na lamang yung usapan dito. Yan, yung buyer ay magbibigay na lamang ng presyo na ganito. Ayan, bilhin ko na lamang sa ganitong presyo lahat yan, lahat ng iyong barya. Ayan. Kaya madadaan na lamang sa ayan, kung ano yung tansya ng bawat buyer at saka seller. Ayan. Kasi mauubos talaga ang oras mo rito kung pag isa-isahin mo na susuriin at aalamin yung talagang presyo ng mga ito. Ngayon ay marami po siyang mga isang pisong lumang barya rito. Yan, ang Jose Rizal na 1 piso coin. Yan, ito po ang mas maraming bilang na kanyang mga Philippine altcoin dito. Kaya ito po yung ating aalamin. Yan, aalamin natin yung presyuhan sa mga 1 piso na Philippine altcoin. Masasabi kong large type po yung 1 piso coin na ito. Kaya yan, atin pong alamin ang bentahan dito sa mga 1 piso coin. At ayan, umpisahan po natin dito kay Numista. Yan, dito po tayo pwedeng kumuha ng mga minimum price. Yan, yung pinakamababang presyuhan sa mga 1 piso coin or mga Philippine altcoins. Yan, ganito po talaga yung itsura ng mga 1 piso coin na Jose Rizal. Ayan. Magkakaiba lamang po sila ng taon, pero pare-pareho lamang sila ng itsura. Ayan, maganda po yung ganito po, dapat kaganda yung kondisyon na gusto nating, kung yung ating mga Philippine altcoin na gusto nating ibenta. Meron po at merong magkakaroon ng interest na buyer para bilhin ito. Kaya yan, ito na rin yung kanyang reverse side o ang kanyang likurang bahagi. Ayan. Kaya yan, kung gusto talaga nating kumita or pagkakitaan ang pangungulekta ng mga barya,
Yan, mga lumang barya ay talagang dapat marunong tayong itago ang mga ito ng maayos para mananatiling maganda yung kondisyon nito. Kaya nandyan po nakasalalay yung kung gusto talaga nating pagkakitaan ito. Kaya yan, yung overside niya ay nakalagay rito yung yan, si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado. Yan po yung kumpletong pangalan ni Dr. Jose Rizal dito. Ayan, Republika ng Pilipinas at saka yung kanyang taon na 1984. Ayan, dito naman ay ang reverse side ay ang Tamarao. Ayan, ang kanyang scientific name dito ay Babulus mendorensis. Ayan, tumatakbo siya, running towards dito sa ating bandang kanan. Ayan. At maliban dyan ay yan, nakasulat dito ay 1 piso. Ayan, Anoa mendorensis. Yung kanyang edge ay reeded po siya. Ayan, may mga hindi po mali yung kanyang gilid ay ayan, wala po kasi tayong wala pong naipakitang larawan dito. Ayan, pero may guhit-guhit po yung kanyang gilid. Ibig sabihin ay reeded. Ayan, ito po yung mga presyuhan ng mga 1 piso na Philippine old coin. Meron po itong taon mula pa sa 1983. Ayan, may 1983, may 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 at saka 1990. Ayan, mga yan, mura po yung mga presyo po rito. Masasabi kong yung average price ay nasa mga 20 to 60 pesos. Yan, 20 to 60 pesos. Yung pinakamataas na may presyo rito ay yung taong 1989. Yan, yung uncirculated. Meron po siyang presyo na 120 pesos. Ayan. Kaya dyan po naglalaro, mga 20 to 60 pesos ang average price ng mga 1 peso Philippine old coin. Kaya ayan, maliban na lamang kung talagang yung ating lumang baryang 1 piso coin ay uncirculated, ay talagang mataas ang value nito. Pero ayan, para sa mga hindi pa nakakaalam ay ang mga presyuhan po natin rito ay dito kay Numista ay mga minimum price lamang po ito. Kaya talagang mababa. Kaya ayan, i-check po natin sa mga online stores kung magkano naman ang presyuhan sa mga ito. Dito po kay Shopee ay meron po akong nakita na nagbebenta ng kanyang 1 peso na 1985 Carabao large type. Yan, binebenta po niya ito sa nakakagulat na presyong 1,000 pesos. Yan, ganyan po yung kanyang 1 piso coin. Ayan, medyo maayos naman po. Yan, pero sa tingin ko ay sobrang napakamahal po ng kanyang presyo dito na 1,000 pesos. Kaya yan, hanap pa tayo. Yan nga, meron akong nakita rito sa kay Carousel. Yan, ang dami pong mga sellers. Yan, may nagbebenta rito. Ayan, 400 pesos naman dito. Ito, large type, Carabao Series 1983 to 1990. Yan, meron pa rito 1991, 150 pesos. Ayan, 160 pesos naman dito, 1990. Kaya ayan, marami po rito. Marami po tayong mabibili rito kay Carousel na mga 1 piso na Philippine old coin. Ayan, i-check lamang natin ito para makita natin kung ano yung ayan, 1 year ago pa ito, 160 pesos. Ayan, mukhang maayos naman yung kondisyon ng kanyang mga 1 piso na Philippine old coin dito. Ayan, ayan, ito nga lang yung nandito sa bandang ating kanan ay medyo ayan, hindi na maganda yung kanyang kondisyon. Medyo siyang mga malalim na mga ayan, gasgas, mga yupi. Ayan, talagang yung mga ganitong kondisyon ay nakakapagpababa sa presyo nito. Kaya ayan, yung pinakamaganda po rito ay yung nandito sa ayan, kung mamimili ako sa tatlong ito ng bibilhin ko, ay ito yung pipiliin ko, yung nandito sa ating bandang kaliwa. And mas maganda yung kanyang kondisyon. Kaya ayan, syempre kung ikaw yung buyer ay talagang yung buyer ay pipiliin niya yung pinakamagandang kondisyon. Ayan. Kaya ayan, yan po yung ang presyuhan sa mga online stores naman.
At ayan, balikan na po natin dito ang larawan na kuha ni Kabarya sa kanyang mga Philippine old coins na ito. Ayan, kung gusto mo talagang malaman ang bawat presyo ng iyong mga lumang barya, ay mas makakabuti kung kuhanan mo na lamang ang mga ito ng tig-iisang larawan. Ayan, kuhanan mo yung harapan at saka yung likuran para masuri talaga natin yung kanyang kondisyon, kung maganda pa ba yung kanyang kondisyon, kasi talagang nakakaapekto yan sa kanyang presyo. At yan ang mga barya ni Kabarya rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.